Pagpapala at tanging kabutihay sumainyo sa pagparito po sa ating panubaybay serye. Ngayon po ay ating bibigyan ng rasyonalisasyon ang unang tanong na ipinaskil sa ating Facebook page. Pero bago yan, mangyari po munang pakikomento ang inyong pangalan na may LPT sa dulo. Ayan, at kayo rin po ay aking hinihikayat na mag-enroll po sa ating online left review program at maging miyembro ng Pangkat Alab kung hindi pa po kayo miyembro. So dito na po tayo sa tanong. Sa pahayagan, ang balita ay itinuturing na mata at tainga. Ano naman ang itinuturing na puso nito? Letter A, Pangulong Tudling. Letter B, Pitak. Letter C, Lathala-in. At letter D, pampalakasan o sports. Ano po ang inyong sagot para sa tanong na ito? I-komento po muna sa ibaba. Ayan. Para po sa inyong kaalaman, may iba-iba pong uri o genre ang isang pahayagan o sulating journalistic. Gaya na lamang po ng balita ng Pangulong Tudling o kilala sa tawag na editorial. Pitak o mas kilala rin sa tawag na column, latalain, balitang pampalakasan o balitang sports, at iba pa po. Ngayon, minsan po sa board exam, naitanong din po ang kanilang mga kahulugan. Kaya marapat lamang na batid ninyo ang kanilang mga katuturan o ang kanilang kahulugan. Okay? So pag sinabi po nating Pangulong Tudling, ito po ay opinyon. Ito po ay kuro-kuro. Ito po ay panig ng pahayagan. Pakisabi ulit, ano yon? Ito ay opinyon, kuro-kuro o panig ng ano? Ng isang pahayagan. Ibig sabihin lamang po, nakasaad po dito ang paninindigan o stand, panig ng publikasyon o pahayagan hinggil sa tiyak na isyu. Kuha ba yon? So halimbawa, ang pahayagan po ba ay pumapabor o sumasalungat sa tiyak na isyu na iyon? So ano po ang paninindigan ng pahayagan? Ibig sabihin, hindi lang paninindigan ng isang tao, kundi buong pahayagan, buong patnugutan o kasapi ng publikasyong ito. Kasi po, teachers, tandaan po ninyo, kung opinion lang ng isang tao na kuro-kuro or paninindigan lamang ng isang manunulat, ng isang mamahayag, or ng isang journal, hinggil po sa isang issue, ang tawag po natin doon ay pitak o kolumna. Kuha po ba yon? Ano pong tawag natin doon? Pitak o kolum. Okay, so malinaw ba yon? Kapag kapaninindigan ng pahayagan o publikasyon, sagot, ano sagot doon? Pangulong, tudling o editorial. Kapag naman isang tao lang or paninindigan, opinion or kuro-kuro ng isang tao lang, ng isang manunulat, anong nang tawag doon? Tumpak. Yun po ay pitak o kolom. Ngayon naman, ano naman po ang lathalain? So ito po yung uri o genre ng sulating journalistic na kung saan po ay nagtatampok ng makatotohanang kwento. Okay? Makatotohanang kwento o impormasyon na inilalahad po sa masining o kawili-wiling paraan. Pakisabi ulit, ano iyon? Sa paanong paraan inilalahad? Sa masining at kawili-wili o kawili-wiling paraan. Ngayon naman, ang balitang pampalakasan ay isang sulating journalistic na nagtatampok na isang balitang sports. Kaya nga tinawag na balitang pampalakasan. Na kung saan po, ito po ay gumagamit ng mga sports lingo o sports jargon. Ano po ulit iyon? Pakisabi, sports lingo or sports jargon. So ito po yung mga salita o mga pahayag na ginagamit sa iba't ibang sports. Halimbawa, pinakain ng alikabok o gasgas na po yan sa mga sports writer. Ano pa, pinulbos, dikdikang labanan, sinupalpal, pinataob, o kung sa chess naman, minate. O, sa basketball, dribble, layup, at marami pa pong iba. Malinaw ba? Teachers, malinaw ba yon? Okay, so ano nga ulit ang tawag sa mga termino o pahayag na iyon? Yun po ay sports lingo, sports jargon. Okay, so yun lang po. Teka, may nakalimutan pa po pala tayo ditong bigyang kahulugan, ang balita. Okay, so ngayon naman, kapag tinanong kayo sa board exam, ito raw po ay isang uri ng sulatin na kung saan ay nagtatampok ng mga pangyayari sa ating kapaligiran na maaaring naganap na, nagaganap pa lamang o magaganap
pa lang. So ano po ang inyong sagot doon? Siyempre wala pong iba kundi balita. Malinaw ba yon? Okay, so ngayon naman po, ang mga uri o genre po ng sulating journalistic na ito, pagdating po sa pahayagan ay iniuugnay po nila sa katawan ng isang tao. O kumbaga, may metapora or pagwawangis sa katawan ng isang tao. Dahil po, wala lang, baka trip lang nila para may maitanong sila sa word exam. Okay, so balik na po tayo or bumatay na po tayo dito sa tanong. Okay. So, ang balita po, teachers, ay ipinapara or iniuugnay po nila sa mata at tenga kasi nga po, ito raw po ang saksi sa mga pangyayari sa paligid natin. Ano po ulit iyon? Dahil ito po ay saksi sa pangyayari sa paligid natin. 'Di ba nga may bukang bibig po tayo diyan na may pakpak daw po ang balita, may tenga ang lupa. Oh, so anong connect noon? Bakit ko yun sinabi? Kasi ang pahayag pala na yun is pahinggil po sa mabilis kumalat ang balita. Pero tandaan nyo na lang po, teachers, na ang mata at tenga ng isang pahayagan ay balita dahil po ito yung saksi sa mga pangyayari sa paligid natin. Malinaw ba yon, teachers? Okay, so ngayon naman, tingnan natin ang mga pagpipilian. Okay. So, ang editorial po ay tinuturing nating utak ng pahayagan. Ano po ulit yun, teachers? Pakisabi? Utak ng pahayagan. O may utak ka ba? Siyempre, yung pahayagan nga meron, di ba? So, ang editorial po ay tinuturing nating utak ng pahayagan dahil ito ang kuro-kuro or ang opinion o panig hinggil sa napapanahong isyo. Okay, ang utak kasi ang nagpoproseso doon, ang nagdidesisyon kumbaga. Kung gayon, tanggal kaagad sa option ang titik A na ito. Okay? Pangulong Tudling. Ang titik B naman, pitak, katunayan po, hindi po ito nabigyan ng pag-uugnay sa katawan natin batay po sa tala o sanggunian ko. Pero kung ako siguro yung mag-uugnay sa katawan ng tao, pwede na siguro yung ingrown. Hindi, mali. Okay, so tanggalin po natin si letter B na ito kasi nga ay wala po siya or hindi po siya inugnay sa katawan ng tao. So dito po tayo kay titik C. Katunayan po, teachers, ito po ang itinuturing po natin na puso ng pahayagan. Pakiulit, ano yon? Puso ng pahayagan. Yung yung lathalain. Dahil po, teachers, mapagmahal siya. Wala tayong magagawa doon. Mali! Hindi. Okay, so dahil po kasi nagtataglay ito ng emosyon. Pakasabi, nagtataglay ng Ng emosyon, ng kawilihan, ng damdamin. Kasi madalas po sa mga sulating lathalain, ito rin po ay nagbibigay ng inspirasyon. Malinaw ba yon? So, naway malinaw po sa inyo ha. Ngayon naman, ang balitang pampalakasan ay iniuugnay naman po sa katawan. Pakisabi, saan inuugnay ang balitang pampalakasan? Sa katawan. Oh, kailangan pa ba yan ng paliwanag? Kaya nyo na yan. Gets na yan, teachers. Kasi po, involved po kasi ang katawan natin sa tiyak na laro. Kaya dito po siya inugnay. Malinaw ba? So, tanggalin din po natin ang titik D. So, ang sagot po natin para sa tanong na ito ay walang iba kundi lathalain. Dahil ang lathalain po ang itinuturing nating puso ng pahayagan. Tumama ka ba? O namali ka? Ngayon naman ay subukin natin ang inyong natutukan. Madali ang drills lang po. Sagot lang po kayo dyan ha. Okay, so kapag tinanong po kayo sa board exam, ito raw po ay sulating nagtatampok ng mga pangyayari hinggil sa paligid natin na maaaring nagaganap pa lamang or magaganap pa lang. Ano po ang inyong sagot para dito? Of course, wala pong iba kundi balita. Ang makatotohanan ba ang balita? Tama, mali? Tama. Tama bang gawin nating sanggunian ng isang balita ang hearsay? Tama, mali? Mali. Okay? Kasi nga, yung hearsay kasi na yan, mga chismis yan or sabi-sabi lamang. So, hindi po iyon pwedeng gawing sanggunian sa isang balita. Okay? So, kapag tinanong naman po kayo, ito raw po ay opinion, kuro-kuro, or paninindigan, or panig ng isang pahayagan hinggil sa isang tiyak na isyo. Ano po yung sagot? Pangulong Marcos? Hindi. Pangulong Tudling or editorial. Pero kapag opinion lamang ng isang tao, panig lamang ng isang tao, okay, or paninindigan lamang ng isang manunulat, ano na po ang tawag doon sa artikulong iyon? Yun na po ay pitak o column. So dito naman po itinatampok ang mga iba't ibang laro. O, anong sagot? Laro. Anong sagot? Okay, balitang pampalakasan o sports. Upang maging mas maganda po ang sulating sports or artikulong pampalakasan, ano po yung mga salita or pahayag na ginagamit natin doon? Ano pong tawag natin doon?
ano pa, teachers? Sports lingo or sports jargon. Pero kapag tinanong kayo, pagtatampok daw po ito ng makatotohanang kwento o impormasyon sa paraang kawili-wili or masining. Ano po ang inyong sagot? Lahat? Halain. Nasundan ba? Teachers, nasundan ba? Yes. So ngayon naman, iugnay naman natin ito sa katawan ng isang tao. Kapag tinanong kayo, ito ay puso ng pahayagan. Ano yung sagot? Puso ng pahayagan, sagot, lathalain kapag ka mata at tenga, mata, mata at tenga ng pahayagan, anong sagot? Balita kapag ka katawan ng pahayagan, anong sagot? Balitang sports or pampalakasan. Kapag ka naman utak ng pahayagan, anong sagot? Pangulong, tudling o editorial. Nasundan ba? Perfect ba? Okay, so ayan, ngayon naman pakisagot, mamamayagpag ka ba sa word exam? Sagot, yes. Mangunguna ka ba sa word exam? Sagot, yes. Mangyari pong pakitapik ang inyong balikat at pakisabi, papasa ako, magtatap ako, kasi kayang-kaya ko ang left. Okay, so maraming salamat po. Tsaka, ang aking bilin, mag-enroll ka na rin po sa ating online review program kapag hindi pa po kayo nakapag-enroll para po sa mas malawak at intensibo pang review sa Filipino. Magkita-kita tayo sa virtual nating classroom. Adios!